Am I recording now? Yeah, I think I am recording now. Hello. By the way, pa pabati po muna. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang hapon, maganda kayo lahat. But anyway, ang gagawin natin ngayon is magko-color coding ulit tayo. Continuation ito doon sa John 17 na ginawa ko recently at hanggang verse 5 lang ako. So ngayon, I want to share my screen para alam niyo po kung anong verse yung gagawin ko ngayon. So, let me share my screen. Okay. Okay. So, again, ang liit ko na naman. Diyan ikaw ha. Kasi ito, again, kinukuha ko bawat paragraph so that alam natin kung ano ang nilalaman ng paragraph. Ang ibig sabihin kasi ng paragraph, pag sa sulat, kapag gumagawa ka ng letter, nakakabuo tayong mga ilang paragraph. Kasi sa bawat isang paragraph, merong isang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung sulat mo nag-iiba ng tema pagdating sa ibang topic. Ibig sabihin, halimbawa, by the way, kaya ko ito sinasabi kasi nga para doon sa mga hindi nakakaalam, okay? Kasi maraming naging Kristiyano na hindi man lang nakakatungtong ng kolehiyo, di ba? So, but anyway, kung meron mang nakatungtong kahit na high school, pero hindi nila napansin yung ibig sabihin nakakalimutan na nila dahil nagko-concentrate sila na makapagtrabaho kaagad para makatulong sa pamilya. Yung mga ganyang cases. But anyway, so ngayon, ang gagawin natin is ang magko-color coding at again, ang titingnan natin ay yung panghalip na panao. So ginawa natin last time yung panghalip na panao sa John 17 verse 1 to 5. Ngayon, ang gagawin natin is ang 6 hanggang 8. Ito, hanggang 8 siya. Diba? Kulayan ko lang siya para yan na lang siya. Kulayan natin para alam natin yung verse. But anyway, alam niyo naman na, diba? So, 7. So, yan yung verse niya. Again, kinuha ko to dito, pinapipaste ko, kaya yan yung isang paragraph. The same translation, MBB tag. So, ito, isang paragraph to kasi ito, iba yung kanyang ini-emphasis dito, di ba? Ang hinihiling niya sa Ama na iluwalhati yung kaluwalhatian niya. Yung kaluwalhatian niya noon ibabalik sa kanya. Kasi nga nagawa na nga niya yung pinagagawa ng Ama sa kanya. So ngayon, ito, paninibagong tema ng kanyang mensahe. Dito, sinasabi niya, anyway, so doon tayo sa word. Babasahin natin dito sa word. Basta kinapipis ko siya dyan. Dito para pwede natin i-highlight ang mga word. Yan. So, but anyway. So, yun. Ang sabi, ipinahayag ko. Sa English translation yan, sinasabi na, I manifest. Teka ha? Kasi doon sa mga nagdedepende sa English, ito yung English niya.
kailangan nating magkumpara sa English tsaka Tagalog kasi nga lahat ng Bible is translation lang. So, doon tayo sa 6. So, ito, ang sabi dito, Jesus prays for the disciples. So, but anyway, we focus on 6. Okay? Dito sa kanya, doon sa Tagalog, iba ang kanyang paragraph. But ito, hanggang 19 yung paragraph niya. Since Tagalog tayo ngayon, hindi tayo nagdidepende sa English, but kinukote natin ang English para may mapagbabasihan lang tayo kung ano yung ini-emphasis ng bawat salita sa Tagalog from English. So, kung may problema din tayo sa English, from Greek into English, kung paano nila ito translate. So, but anyway, sa John chapter 17, verse 6, nakalagay ito, I have revealed that. Hindi yan. Punta tayo sa King James. Tingnan natin kung ano yung kanyang translation, ha? Sabi dito, I have manifested. Tingnan niyo yung tingnan. Ipapaliwanag ko lang ito. Yung manifested kasi nga, yung iba, ang pagkakaintindi nila sa manifested, nag-manifest agad sa kanya, di ba? Nag-manifest. So, since si Jesus ang nagsasalita nito, sinabi ni Jesus, I have manifested thy name. I have manifested your name unto the men which thou gavest me. So, masyadong punta tayo sa ASB. Tingnan natin kung manifested din ba. Ayan, manifested din. Ito lang yung gusto kong i-emphasis. I have manifested your name to the people from whom you gave me out of the world. So, itong manifested na to, ang ibig sabihin na to, diniklara. Bakit ko nasabing diniklara? Kasi, sinabi ni Jesus, diniklara niya ang Ama sa mga tao. See, I have manifested your name. Itindihin niyo mabuti ha. I have manifested your name to them. See, dito, hindi sinasabi ni Jesus na siya ang nagmanifest sa pangalan ng Ama. Ang sabi niya, I have manifested your name to them. So anong manifested ito, yung name ito sa mga tao? Manifest ni, kung tingnan natin itong word na itong manifested ha. Ito ha. Kung sasabihin natin na si Jesus yan, I have manifested your name. But sinasabi, hindi to myself. Diba? I have manifested your name to myself. Walang sinabi. I have manifested your name. I have manifested your name to them. So, I have revealed your name to them. So, ibig sabihin, I have manifested your name to them. So, minamanifest ni Jesus yung pangalan ng Ama sa kanila, doon sa mga tao. Ini-reveal ng Panginoong Hesukristo ang pangalan ng Ama sa mga tao. Kumbaga, minamanifest ng Panginoong Hesukristo, hindi para sa Kanya, bagkus para doon sa mga tao. So, wag kung si Jesus, kung ang Ama, pag sinasabing manifested, yung lumukob na kaagad sa Kanya. Hindi po tugma yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kung ang following word is to the people whom you gave me. See? So, but anyway, nagpapaliwanag na ako. But ang gagawin natin ngayon is color coding. Doon sa panghalip na panahon. So, balik tayo dito sa Tagalog natin. Sa ginagawa natin. Okay? Sana hindi kayo maboring ha. Samahan niyo ako ha. So, ang gagawin natin dito ay ang matuto o mintindi ng ating binabasa. So, tulad ng sinabi ko, alamin natin yung panghalip na panao or personal pronoun.
Sa personal pronoun o panghalip na panao, may kanya-kanyang uri din yan. Pero ngayon, nag-focus lang tayo sa personal pronoun o panghalip na panao. So ito, naalala natin, di ba, na yung color coding natin na yung pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang kinolor coding natin is blue, right? Ang sa Ama naman, so, but anyway, habang undawit ang binabasa natin dito, alamin natin, ma-review natin yung ating ginagawang color coding sa John 17 verse 1 to 5. So, now ito. Ipinahahayag ko. So, ano yung panghalip na panao? Ang panghalip na panao, ang halimbawa ay ko, mo, kami, sila, tayo, ikaw, ko, ka. Bakit ko ka? Kasi niluwalhati ko, di ba? Yung mga ganun. So, yung ko na yan, yun yung panghalip panao. So, ngayon, ito, panghalip panao. Kanino patungkol? Sino ang nagsasalita? Ang Panginoong Hesukristo. So, ipinahayag ko. So, ko, ayan, dito na naman tayo ha. Mag-color coding. Si Jesus is blue. Yung kanyang color last time. Ipinahayag ko na. Ibig sabihin, natapos na. Kasi kun na, tapos na. Pinahayag ko na kung sino ka. Ito na yan, ko ka. Kung sino ka. So, sinong ka. Sino itong ka na to na tinutukoy? Ang Ama. So, ano ba yung kulay ng Ama? Ay ka. Tapos, binumpog natin yan. Tapos, yellow ba yun? Ano ba yun? Green. Naalala mo na? Yun, naalala ko na rin. Sa mga taong binigay mo sa akin. Ito, may pangalan naman sa mga taong. So, ano yung kinulay natin sa mga tao? Doon sa first is ay brown. Kasi sabi ko nga, lupa. Kumanta pa ako, lupang hinirang. So, diba? So, gawin natin dyan, yellow. Yan. Sa mga taong ibinigay mo, sino mo? Sino tinutukoy ng Panginoon Jesucristo dito? Siya ang nagsasalita mo. Itinutukoy sa Ama na dahil iyon yung nakasaad doon sa verse 1 hanggang 5 na nanalangin siya sa Ama o kinakausap niya ang Ama through panalangin. So again, katulad ng ginagawa natin, kapag kinakausap natin ang Diyos, nananalangin tayo. Panalangin yun kapag tayo ay kumakausap sa Diyos. So, mo is ang Ama. So, yan. Tapos green. Yan, kayo na. Binigay mo sa akin. So, sinong salita sa akin? Ibig sabihin, possessive personal pronoun. Possessive personal pronoun, meaning yung salita ay patungkol sa kanya sarili. So, akin. So, sino yan? Ang Panginoong Jesus. Mula sa sanlibutan. Sila ay iyo. So, sila, sino yan? Ang lupa. Ang lupa. Alam niyo na yan. Ang tao. Diba? Ang tao. Sila'y iyo. Sinong iyo yan? Iyo patungkol sa Ama. Diba? So, kailangan talaga natin itong gagawin para maintindihan natin yung ating binabasa. Once na inulit natin basahin, mas maintindihan natin yung ini-emphasis ng Diyos sa kanyang mga salita. At ibinigay mo. Sino mo? Saan kanino patungkol? Sa Ama. Sila, sinong sila? Ang mga tao. Ang mga tao. Ano ba yung tao? Yan. Sa akin. Ayan.
Sa akin, sinong akin? Ang Panginoong Hesukristo. Oops, hindi dyan, dito tayo. Ayan. At tinupad nila, sinong nila, ang mga tao na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Nila ay, yan, and, yan. Ang iyong, sinong iyong patungkol sa Ama. So kung masasanay ka na, medyo mabilis-bilis na yung ating ginagawa, di ba? So yan ay read. Tapos, yan. Okay. Salita. Alam na nila. So alam na nila. Alam na natin daw. Tayong mga nakakaalam sa salita ng Diyos, alam na natin. Alam na nila. Sinong nila? Mga tao. Right? Mga tao. So, alam na nila na ang lahat ng binigay mo ang Ama. Right? So, medyo mabilis-bilis na tayo ngayon, ha? So, sana mag-enjoy kayo sa ginagawa natin. As I always said, the previous video nito. Sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sino akin? Siyempre, yun yung sasalita. Sino yung sasalita? Ang Panginoon Hesukristo. Diba? Yan. Yung Panginoong Hesukristo ang nagsalita. So, siya yan. Ay mula sa iyo. Mula. Mula. Diba? So, mula sa iyo. Don't mind yung itong line na to kasi nga ibig sabihin yan wrong spelling, pero nasa Tagalog kasi to, based on English kasi to, kaya ganun. Iyo, sinong iyo? Kasi sino nagsalita again? Ang Panginoon Jesucristo. Pag sinabing iyo, hindi possessive personal pronoun, pagpos sa iba. So, dahil ibinigay ko, intindihin niyo yung ha? Intindihin niyo yung salita, ha? Ibinigay ko sa kanila, ang kanila mga tao, diba? Ang mga salitang ibinigay mo sa akin. So, ang mga salitang ibinigay mo o sinong mo ang Ama. Diba? So, pag sinasabing, pag ito ang binabasa mo doon sa mga oneness, sinasabi ka agad, kasi you take it literally. Aba, literal po ito kasi sinabi mismo ng Panginoon Jesucristo. Malalaman po natin yung mga hindi literal o figurative words katulad ng mga metaphor katulad ng pag sinabi ng Biblia na o pagsabi ni Jesus na I am the bread of life. So wag mo sabihin tinapay ang Panginoon Jesucristo. Siyempre, yan ay hindi literal na tinapay ang Panginoon Jesucristo. Yun ay paghahalin tulad or metaphorical na term or pagsasabi, yung paghahalimbawa. Siya ay katulad ng tinapay na nagbibigay buhay. Yun, pahahalin tulad. Yung kanyang sarili ay pahahalin tulad ng isang tinapay. So, siyempre, hindi natin iti-take yan ng literal. Kasi nga, tinapay, alam natin kung ano yung tinapay. Pag sinabing, He is the light of the world. So, huwag mo sabihin na ang Panginoong Hesukristo ay ilaw. Literally, ilaw talaga. Ibig sabihin, siya ang nagliliwanag sa atin sa kaisipan natin kapag nabasa natin ang kanyang salita. Yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Katulad nito, di ba? But anyway, ano muna natin ito? Ano ba yun? Sa Ama, red, and green. Right? Sa akin, sinong akin? Ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Kulad blue. At tinanggap nila, sinong nila? Ang mga tao.
Diba? Mamaya basahin natin at tingnan natin kung ano yung maiintindihan natin, ha? Para next time, pag binasa nyo, ulitin ko, pag binasa nyo na, maintindihan nyo ng mas, mas, mas malawak na yung pagkakaintindi nyo. So, natitiyak nilang, so sinong nilang? Yun ang nilang ang mga tao. Nila. Natitiyak nilang ako'y sino? Ito yung possessive personal pronoun, yung pagmamayari, yung inaari niya. So, ako, ang Panginoong Jesucristo yan, di ba? So, ang Panginoong Jesucristo, tunay na galing sa'yo. So, ito, bold natin yan. I-underline pati natin. Galing sa iyo. So, sinong iyo? Ang Ama. Diba? Galing sa iyo ang Ama. Sana wala na akong mali-mali sa pag-color coding kasi nung time, di ba, sa haba ng paragraph. At naniniwala sinong silang? Kayo? Sino yan? Ang mga Tagalupa. Mga Tagalupa. Yan. Sana nag-enjoy kayo. Yan. Silang ikaw. Sinong ikaw? Diba? Ang ikaw, yung point, diba? Ikaw, diba? Ikaw, pag sinabing ikaw, nagpo-point out ka sa other person. Pag sinabing ako, possessive personal pronoun, ikaw mismo, possess mo yan, ikaw. Ikaw mismo nagsalita, di ba? So, since si Jesus ang salita nito, sabi niya, ikaw, so hindi niya tinutukoy ang sarili niya, kundi iba. So, ito, sino ito? Ang Father. Diba? Silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. So, ito. Nagsugo sa akin ang Panginoong Hesus. O, yan. So, ngayon, since tapos na natin ang pag-color coding, titingnan natin ngayon kung ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo at kanino niya pinatungkol itong kanyang mga sinasabi. Okay? So, una, basahin natin. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. So, yun. Ibig sabihin, itong sentence na to ay kausap niya ang Ama. So, patungkol sa Ama, between sa Kanya at saka sa Ama, ang pangungusap na to. Kinuwento ng Panginoong Hesukristo yung mga tao na sila'y iyo. Kumbaga, di ba, sabi ng Panginoong Hesukristo sa the previous verses na sabi na natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. So, kinuwento ng Panginoong Hesukristo yung kanyang nagawa dito sa sanlibutan. Ito ay continuation ng kanyang pagkukwento sa Ama. So, ayan. Sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin. So, bakit sinasabing sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin? Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo to? Sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. So, ang understanding ko dito, comment kayo sa baba, ito ay sarili kong understanding, sarili kong opinion. So kung gusto mong magkaroon tayo ng growing about understanding sa Biblia, yung binabasa natin, mag-comment po kayo sa baba para pag-usapan natin, himay-himayin, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na sinasabi niya, sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. Diba? Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin. So, pag sinabing sila iyo at ibinigay mo sila sa akin, kung isipin natin sa Hebrews 1 verse 1 hanggang I think 4 or 5. Tingnan niyo yung Bible, kunin yung Bible niyo at basahin niyo doon. Sinasabi doon na noong unang panahon, ang Diyos naghayag
naihahayag sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga teacher noong unang panahon. But this time, ay ang anak na ang magre-reveal sa atin. So ang understanding ko dito sa pagsasabing sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin, kasi nga, di ba, ang ang Diyos Ama, di ba, nanahimik ng 7 taon. So, kumbaga, gustong ihatid ng Panginoong Hesukristo na yung mga tao noon na naniniwala sa Diyos Ama ay siya yung nagre-reveal. Kumbaga, depende rin to sa context kung sino talaga yung kausap sa Old Testament, kasi merong mga emphasis doon na ang Panginoong Hesukristo ang kausap ni Moses, meron namang sometimes na ang Diyos Ama, meron naman sometimes na ang Banal na Espiritu ang kausap, di ba? So, ma-identify natin kung sino sa tatlong persona ang inihahayag sa salita ng Diyos. Kaya kailangan nating tingnan kung ano ang nilalaman ng context para malaman natin kung sino yung nagsasalita. So since ito sinabi ng Panginoon ko, sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. So, paano kung ang Panginoong Jesucristo ang existing noong una at siya lang talaga ang nakikipag-usap kila Moses, kila Abraham, kila Job, kung si Jesus mismo, magkakaroon ito ng contradiction dito sa sinabi nila to, di ba? Kasi nga, sila ay iyo. So, patungkol ito noong unang panahon na hindi pa ni-reveal ng Panginoong Hesukristo ang Ama. Diba? Sila ay binigay mo sila sa akin at tinupad nila. So, ibig sabihin, naniniwala, kasi sabi nito, ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin. So, ano bang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa mga tao? Sa atin? Ano ba sinabi ng Panginoong Hesukristo? Ito ay, magbigay ako ng example, pero ito ay aking naalala lang. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kasi nasa John 17 na tayo, di ba? Nasa John 17 na tayo. So, back to John 1, sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, di ba? So nagkatawang tao. So nung nagkatawang sa verse 5 sinasabi doon na God sent a man named John, di ba? Named John, at siya yung maghahanda ng daan ng Panginoon, di ba? Sinabi doon Panginoon, di ba? So ngayon, ang sinasabi dito, sila ay iyo at binigay mo sila sa akin. Kasi nga, yung mga tao during that time, naniniwala sila sa Ama, di ba nga, na ang Diyos ay Ama, di ba? Katulad nga lang nila, nung laging sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mahal ako ng Ama, o mahal ko din ang Ama ay mas greater pa sa akin. So, nagtatanong ngayon yung mga alagad niya, sino ang iyong Ama? Diba? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung sino nakakita sa akin, sa John chapter 10 ito, sa John chapter 10, nasa 17 na tayo, diba? So, sa John chapter 10, sinasabi niya doon na inireveal niya, di ba? Sabi dito, ipinahayag ko na kung sino ka. Tapos sinasabi doon sa John 10, somewhere in John 10, sinasabi doon na kung sino mang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kasi nga, during that time, hindi nila nakita ang Ama. So, sino nga naman ang ipapakita ng Panginoong Hesukristo? Kung sino ang Ama? Espiritu nga ang Panginoong Hesukristo bago siya nagkatawang tao, di ba? At siyempre, ganun din ang Ama. Espiritu din siya, na siya yung hindi nagkatawang tao, ang Ama.
So, kaya, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung gusto niyo makita ang Ama, tingnan niyo ako. At kung makita niyo ako, nakikita niyo ang aura ng Ama. Kasi, ang Panginoong Jesucristo, ang exact representation o representation ng kaluwalhatian ng Ama. So, lahat ng nakikita nila sa Panginoong Jesucristo, yun ang katangian ng Ama. Yun yung attributes ng Ama. So, kaya, di ba ang mga Hudyo noong una, alam nila na merong ang Diyos is talagang inaangkin nilang Ama, di ba? Kaya nga sinasabi ng mga Jews na Abraham is our father, something like that. Ito na naman ako, Moses and Abraham. But anyway, so ang sabi ng Panginoon Jesucristo, di ba, meron din siyang sinasabi na isa lang ang Ama ay nasa langit. So diniklara ng Panginoon Jesucristo na meron talagang Ama, merong Ama. Walang nakasulat kahit saan man sa Biblia, kahit na sa autograph, sa copies ng mga autograph, walang sinasabi doon ang Greek, Hebrew doon na si Jesus ang Ama. Walang sinasabi si Jesus na ako ang Ama, or kahit pahiwatig man lang pahiwatig ng Panginoong Jesucristo na para bang ang laman ng paragraph is siya yung Ama. Walang sinabi ang Panginoong Jesucristo. Merong prophecy about sa anak. Pero about sa anak, sinasabi, tatawagin siyang Ama. Walang sinabi na siya yung Ama. Magkaibang kahulugan po yan. Pag sinasabing may darating na bata at tatawagin siyang Ama at Diyos. Kasi siyempre si Panginoong Jesucristo ay siya yung anak at Diyos. Diba? So, yun ay prophecy patungkol sa anak na darating na siya ay Diyos. Tatawagin siyang Diyos, tatawagin siyang Alpha at Omega kasi nga siya yung the beginning. Siya yung the beginning of, kasi si Panginoong Jesucristo ang nagre-reveal sa Ama. So since si Panginoong Jesucristo ang the beginning from the last, ganun din ang Ama from the beginning at the last, at ang Espiritu din, beginning at the last. Kasi nga, sila ay Diyos. Sila ay Diyos. Sila ay persona sa isang Diyos. Sana mag-get nyo yun. Mag-get nyo sana yun. Para maintindihan nyo yun, katulad ng human, di ba? Ang human, isang being lang. Pero ilang persona? 7 billion. The same thing. Dahil tayo kinreate ng Diyos na katulad niya, kaso lang, ang Diyos talaga ay 3 persona lang. Kinreate niya katulad niya, communicated with each other. So tayo, meron tayong 7 billion people na to be communicated. Na magkaroon tayo ng communication. So itong media ngayon, itong internet ngayon is one way na ang all over the world can communicate to each other. Ang isang existence na human being ay napapalooban ng 7 billion. So, ang Diyos ay ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ayun na. Nawala na ako dito ngayon sa topic natin. Iba yung topic na yung bilanggit ko. But anyway, dagdag kaalaman po yun. So, praise God for that. So, ito. So, alamin natin, comment kayo sa baba, bakit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo. Basta na ibahagi ko na yung gusto kong ibahagi. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng level up na understanding o pagkaintindi ng salita ng Panginoon, comment kayo sa baba, okay? Sabi pa niya, at tinupad nila. So, tinupad nila ang iyong salita. So, anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Sinabi niya na, at tinupad nila ang iyong salita. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Tingnan niyo. Tinupad nila ang iyong salita. Kasi ang sabi ng Panginoon, alam na nila na ang lahat ng bagay, na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo.
So itong sinasabing tinupad na nila ang iyong salita, ang kasagutan ay naniwala ang mga tao na si Jesus. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. So lahat ng ibinigay, so ano ba ang ibinigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo? Yung authority, yung karapatan, di ba? Nababasa niyo yun sa first verse ng John. So punta natin sa John 1 ha, para maano natin ha. Ang sabi dito kasi di ba? O punta tayo sa Tagalog. Punta tayo sa Tagalog. Di ba? Ang sabi, balikan lang natin para lang di ba sabi nito? Nasaan na yun? Ito kasi di ba? Sapagkat binigyan mo siya, itong sino yun siya? Balikan natin ang Espiritu ng Panginoon ng kapangyarihan sa lahat ng tao. So, ito ang pinaniniwalaan ng mga tao. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo, ang lahat ng ibinigay yung kapangyarihan, di ba? Binigyan ng Ama ng kapangyarihan ang anak, ay mula sa iyo. So, lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya dun sa kanya, sa mga tao, na lahat ng kanyang ipinahayag, okay? Lahat ng kanyang ipinahayag ay alam na nila. Ang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo na lahat na binigay mo sa Kanya, tinupad na nila, meaning naniniwala sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo before this verse. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. So meaning, yung mga kakayanan ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga sinasabi, yung mga kataga na yung mga, halimbawa, sinasabi nila na na nagmimilagro ang Panginoong Jesucristo, yung katulad ng ganyan, diba? Ibig sabihin, gumagawa ng miracles, bulag, pinakikita, bingi, yung mga ganyan, diba? So, lahat ng yun ay ibinigay ng Ama sa Kanya. Okay? Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin. So ito. Di ba? Alam na nila, alam na nila, ang alin? Ang alin? Ang alin ang alam ng mga tao? Yung mga salitang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa atin ngayon. Yung mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa atin ngayon ay yun yung ibinigay ng Ama sa Kanya. At naniwala naman tayo, tinanggap ng mga tao o tinanggap natin. So, tinanggap natin, ito yung mga kausap ng Panginoong Jesucristo nito, ito yung mga disciple o yung mga naniniwala na sa Panginoong Jesucristo. Hindi kasama dito yung hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kasi, kung kasama sila, hindi na ito basta ngayon, hindi na ito, maging contradict na dito kasi sabi, tinupad nila ang iyong salita. Diba? Yung ipinahayag ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ka believer, hindi mo matutupad. Kung ano yung kanyang ipinahayag, hindi mo matutupad kung hindi ka believer. So, since tinupad mo na, isa ka ng kaisa ni Kristo. Diba? So, sa kanila, dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang binigay mo sa akin, tinanggap nila. So, you need to accept at tinanggap yung salvation natin. Kasi pag naniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, ano yun yung pagtanggap mo sa katotohanan na ikaw ay kaisa ni Kristo. Kasi nga, ano natin sa mga previous verses na ibinigay sa kanya yung karapatan na magbuhay na siya yung magbibigay buhay sa mga taong kinalulugdan ng Panginoon sa Kristo. At sabi pa niya, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. So, galing sa iyo. Meaning, pag sinabing sa iyo kasi Diyos, di ba? Galing sa iyo. Patungkol niya ang Ama. Galing na siya sa Ama.
Nanggaling na siya sa Ama, bumaba na siya sa lupa, at inihayag niya ang mga salita ng Ama. So siya ay galing sa Ama. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Diba? Isinugo, kaya nga bumaba ang Panginoong Hesukristo sa lupa para sundin kung ano yung gusto ng Ama. Willing ng Panginoong Hesukristo, walang yung ibig sabihin, ginawa ng Panginoong Hesukristo nang walang pag-aalinlangan. Yung may kapangyarihan siyang gawin yun, na ginawa niya to, hindi accountable kung yung bang conditional, yung parang, gagawin ko lang to kasi sinabi ng Ama. Hindi. Kumbaga, willing niya, yung kanyang kalooban, willing niyang gawin yun. Walang nag-utos sa Panginoong Hesukristo yung kanyang gagawin. Oo. Sabi nga, siya yung nagsugo. Pag sinabing nagsugo, ano ba ang laman? Dala-dala na kapag sinugo ka. Diba? Kung may sinugo ka, may dala-dala kang mensahe para i-deliver sa tao. So, yun yung parang command. Pero, ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sinabi ko kanina na willing ng Panginoong Hesukristo, walang nag-command sa kanya na magkatawang tao. Bagkus willing niya sa sarili niya na gawin yun para maihatid sa atin yung mga naririnig niyang salita sa Ama. So, which is, kaya niya ito sinabing nagsugo para maniwala yung mga tao na siya ay galing nga sa Ama. Kaya sinabing nagsugo kasi nga sinasabi din somewhere sa Biblia na sabi ng Ama, "This is my beloved Son. Listen to Him." Diba? Makinig ka sa Kanya. So, sinabi niya yun, diba? So, kaya, sabi, ito, naniniwala silang ikaw, ang Ama, ikaw, Ama, nga ang nagsugo sa akin. So, yun. Sana may natutunan at sa susunod, magpatuloy po tayo sa John 17. Pagkatapos ng John 17, pray niyo po na kung anong chapter na naman yung mag-comment kayo sa baba kung anong chapter ang gusto niyong gawin nating color coding. Basta, ang video na ito, ginagawa ko, pinamagatan ko siyang color coding kasi kailangan nating i-color coding muna yung mga panghalip panao para malaman natin kung sino ang nagsalita, kanino patungkol, kanino ipinatungkol itong mga personal pronoun o yung mga panghalip panao para malaman natin kung yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay hindi contradiction or hindi siya maging contradict doon sa ibang passages pa. Yung katulad ng sinasabi ng iba na nagko-contradict yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo, which is hindi nagko-contradict ang Biblia. Meron itong paliwanag at purpose kung bakit ito nandoon, pero hindi contradiction. Okay? Ang Bible ay isang translation, so kung merong mga critical passages kang nababasa o merong contradiction sa ibang passages, punta po kayo sa Greek, Hebrew at alamin kung ano ang usage ng mga or kung ano ang ini-emphasis o ano ipinararating sa iyo ng salita ng Diyos. Okay? Kung ano ang ipinararating sa iyo ng salita ng Diyos, hindi kung ano ang iyong paniniwala at inilapat mo sa salita ng Diyos at ina-articulate mo kung paano ito magiging tama. Which is mali po yun. Dapat ano ang ini-emphasis, ano ang ipinahiwatig ng Biblia sa iyo. Kung ano ang nakukuha mo sa Biblia pa sa iyo, papunta sa iyo. Hindi yung galing sa iyo, inilagay mo sa Biblia at ina-articulate mo para yung paniniwala mo, kumuha ka sa paniniwala mo, ikinumpare mo sa Biblia at ina-articulate mo na magiging
totoo para sa'yo. Pero pag binasa mo yung context, contradiction. So, hindi dapat ganun. So, next time po ulit. Diyan lang po muna tayo. Hanggang sa muli po. Mag-stop sharing po ako at nawa may natutunan. Mag-comment po kayo sa baba at share this video if you feel that you like it or you blessed by it. So, wait, I'm going to stop my sharing screen. Paano na? Stop my sharing screen. Oh, ayan. Hello po at nawa may natutunan po. Hanggang sa muli po, pag-subaybayan niyo po ang On Bible with Janet. At hanggang sa muli po. Bye-bye. Good night.